OSHA permissible exposure limit for ethylene oxide, 1 ppm rule. Limitasyon ng OSHA sa pinapahintulutang pagkakalantad para sa ethylene oxide, panuntunang 1 ppm. Theory. Teorya. OSHA enforces rigorous environmental monitoring for toxic sterilization gases. Ipinapatupad ng OSHA ang mahigpit na pagbabantay sa kapaligiran para sa mga nakakalason na gas sa esterilisasyon. For ethylene oxide, the permissible exposure limit is strictly set at 1 part per million calculated over an 8-hour time-weighted average. Para sa ethylene oxide, ang limitasyon sa pinapahintulutang pagkakalantad, permissible exposure limit, ay mahigpit na itinatakda sa 1 part per million na kinakalkula sa loob ng 8 oras na time-weighted average. Reality. Katotohanan. Technicians wearing personal monitoring badges often forget to clip them in the correct breathing zone near the collar or leave them in their lockers. Madalas na nakakalimutan ng mga teknisyan na may suot na mga personal monitoring badge na i-clip ang mga ito sa tamang breathing zone malapit sa kwelyo o iniiwan ang mga ito sa kanilang mga locker. Additionally, the gas is completely odorless until it reaches approximately 260 parts per million, providing no natural warning sign of a deadly leak. Bukod pa rito, ang gas ay ganap na walang amoy hanggang sa umabot ito sa humigit kumulang 260 parts per million na walang ibinibigay na natural na palatandaan ng babala ng isang nakamamatay na pagtagas. Exam strategy. Diskarte sa pagsusulit. You must strictly memorize the exact legal numbers. Dapat mong mahigpit na isaulo ang mga eksaktong legal na numero. Distractors will offer 5 ppm, 10 ppm, or mix up the short-term exposure limit with the 8-hour limit. Mag-aalok ang mga pampalito ng 5 ppm, 10 ppm, o paghahaluin ang limitasyon sa panandaliang pagkakalantad sa limitasyong 8 oras. Always pair permissible exposure limit with 1 ppm over 8 hours for ethylene oxide. Palaging ipares ang limitasyon sa pinapahintulutang pagkakalantad sa 1 ppm sa loob ng 8 oras para sa ethylene oxide. Core logic. Pangunahing lohika. OSHA established this micro-threshold because ethylene oxide is a systemic poison and mutagen. Itinatag ng OSHA ang micro-threshold na ito dahil ang ethylene oxide ay isang systemic na lason at mutagen. Relying on the human sense of smell is impossible because the olfactory detection threshold is 260 times higher than the legal, safe breathing limit. Ang pag-asa sa pang-amoy ng tao ay imposible dahil ang hangganan ng pagtuklas sa pang-amoy ay 260 beses na mas mataas kaysa sa legal at ligtas na limitasyon sa paghinga. Maglalabas kami ng mas maraming bilingwal na video para matulungan ang mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles na mas maintindihan. Mag-subscribe sa channel para mapabilis ang iyong certification journey. Ipagpatuloy ang pagsisikap.